Isang mapagpalang araw muli at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan ha? Actually, katatapos lang ng ulan ha? Mabuti tumigil. Pero madilim yung kalangitan no? Baka mamaya bubuhos ulit yan. Sana wag naman sapagkat tayo po ay nag-worry sapagkat yung Metro Manila, ang Kamaynilaan po ay binabaha na naman. Di ba nung panahon ni Digong, after nung linisin yung mga kanal, yung mga creek, tinanggal yung basura, tinanggal yung burak, yung mga kalye natin ay kahit paano, hindi na binabaha. Kung bumaman, mababaw, mababaw. Pero this time, itong nagdaang 3 taon po ay kunting ulan lang, baha na. Hindi lang basta baha. Minsan lampas tuhod, bigabawang. Kalaan nyo ang Espanya po nung panahon ni Digong, hindi na yan binabaha Oo, hindi na binabaha yung Espanya noon pero nitong huli nakita natin sa balita, binabaha na ulit yung Espanya. Oo, yung Armoranto Street, binabaha na ulit. Ano nangyari? Baka malamang yung mga problema na naman, itong mga creek, itong mga emburnal, manhole, baka puno na naman ng basura kaya ng burak. Kaya anong nangyayari, yung tubig sa halip na makadaan ng maayos dun sa kanal, hindi. Kaya nangyayari ito, baha na naman ang Metro Manila. Okay? Kaya sana po ang ating gobyerno tutukan yan, para naman ang tao ay hindi nahihirapan. Alam po ninyo, napakahirap po kapag binabaha. Perwisyo. Sa Maynila ba naman, pag bumaha, ando na lahat ng dumi. Ang malungkot yan, pag natsambahan ka ng leptospirosis, yari ka. Kaya sana ang ating gobyerno po ay linisin, wag puro papugi. Linisin ang mga kanal. Di ba? Pero hindi yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol dito sa maingay ngayon maingay na usapin sa politika. Politika ba? Alam po kasi ninyo mga kababayan alam po kasi ninyo ako ay nagulat na ito pa lang si Senador Rizal Ontiveros ay nag-file ng kaso laban dito sa mga vlogger, okay? Laban dito sa di umano yung involved o sa likod nitong video nitong si alias Rene. Ito si alias Rene ay ito yung dating nag-testify din sa Senado laban kay Kibuloy at idinawit itong si dating Pangulong Duterte at si VP Sara. Okay? So ngayon, may video, okay? Doon sa video po ay inaakusahan itong kampo ni Senador Rizal Ontiveros na di umano, ito naman hindi natin nakita. Panood na natin yung video, panood na natin. Kaya doon sa video, inaakusahan na itong si Alice Rene ay binayaran daw di umano ng kampo ni Senador Rizal Ontiveros. Kaya ngayon, ang respect nitong si Senador Rizal Ontiveros ay kaso. Nag-file po siya ng kaso laban dito sa likod kung sino man ang may pakana nitong bidyong ito. Nag-file kahapon itong senadora. ang problema mga kababayan ay damay itong mga vlogger, mga content creator, mga political vlogger, damay. Sino ba yun? Sino ba yun? Number 1 top notcher itong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Top notcher sa sinampa ng kaso libel nitong si Senador Rizal Ontiveros. Siyempre nandun din sina Crisitio, Banat Bay, sino pa ba? Marami 12 yata kung hindi ako nagkakamali Ang bira ito yung mga
yung mga sikat na mga DDS vlogger, yun yung mga napailan ng kaso, libel. Ah, alam po ninyo ako din po nagulat sapagkat akala ko itong si Senador Santiveros ay champion ng demokrasy, champion ng tagapagtanggol ng karapatan sa pamamahayag. Kasi nga, di ba, yan ang kanilang pinapakita sa publiko, na sila ay tagapagtanggol ng karapatan sa pamamahayag. Okay? Karapatan pantao. Pero this time po, nagulat tayo sa napag ano tayo? Antivirus? Nag-file ng kaso? Akala ko ba champion? Champion ng tagapagtanggol ng karapatan sa pamamahayag. Bakit nag-file ng kaso? Bakit damay pati yung mga vlogger? Di ba yung mga vlogger sabi nila sila daw nagkomento lang naman. Nabigyan ng reaksyon. Bakit sila ay nadamay na napailan ng kaso sa NBI? Siyempre tayo po ay napaisip dahil para lumalabas na itong yung sinasabi nila na sila ay tagapagtanggol ng pamamahayag, freedom of speech, parang hindi pala totoo. Para lumalabas na sila, di ba, itong mga ito, ang kampo ni Ontiveros, okay, di ba, malupit din sila pag bumanat. Malupit sila. Mas matindi pa nga pero ngayon, nung sila po ang inaatake, sila ang kinakriticize, hito ngayon, nagpail ng kaso. Kaya akala ko ba, sila ay tagapagtanggol ng freedom of speech? Nasaan? Di ba? Ngayon, napag-isip natin, dito sa pag-file ng kaso, ng mga kaso nitong si Senadora Risa Ontiveros, naisip natin na ito pala ay nakakatakot, sign ng pagiging balat sibuyas, sa madaling salita. Balat sibuyas. Hindi lang balat sibuyas. Magaling na sila umatake sa kanilang kalaban. Pero kapag sila ang inatake, hito, kaso ang isasagot sa'yo. Ano ibig sabihin yan? Yan po ay magbibigay ng takot sa mga kritiko na sila ay punahin. Ngayon pa lamang yan. Ngayon pa lamang. Senador pa lang itong si Senadora Risa Ontiveros. Kumbaga, bilang senador, limited pa lang ang kanyang kapangyarihan. Limited pa lang. Lalo na kaya kapag siya ay naging pangulo. Di ba itong si Ontiveros ay nagbabalak, okay? Sinasabi matunog na pambato ng sinasabi nilang United Opposition. Pinglawan, dilawan. Siya daw magiging pambato. Ngayon, dito po sa naging aksyon ni Senador Risa Ontiveros, ay may nagbigay po ng sa atin, nagbigay ng kaliwanagan na ito pa lang si Senador Risa Ontiveros ay hindi pala tunay, hindi totoo na tagapagtanggol ng salita o ng freedom of speech. Hindi pala totoo. Dahil sa kanyang ginawang pag-file ng mga kaso laban sa mga vlogger. Sinasabi niya, kasinungalingan daw itong mga bintang sa kanya.
Hindi raw totoo yung sinasabi nitong si Ales Rene. At damay pati yung mga tao na ah, sabihin natin yung kanyang mga kasamaan sa trabaho. Oo, damay daw. Ah, ay ngayon, ako po ang masasabi ko no, ito po ay nagbigay ng kaliwanagan sa atin na ngayon pa lamang si Senador Rizal Tiveros, senador pa lang, ay nakita na natin kung ano siyang klaseng tao. Hindi po ninyo pwedeng batikusin si Senador Rizal Tiveros. Lalo kapag siya ay naging Pangulo. Sinyales po na may kalalagyan ang mga kritiko ni Senador Rizal Tiveros kapag siya ay naging Pangulo. Diba? At nagtaka tayo no, mga babayan, nagtaka tayo kasi nga ito, itong si Attorney Ferdinand Topacio, hinahamon niya itong si Rizal Tiveros na siya ay kasuhan ng libel. Dahil sinasabi ni Atty. Topacio, siya daw po ay may personal experience dito kay Senador Rizal Tiveros. O, sinasabi yan, hayagan ni Atty. Topacio. Hinahamon niya. Mayroon daw history o tawag doon, tawag ni Atty. Topacio parang pattern. Kumbaga gawain, parang ganon. May record na kumbaga. Itong si Senador Rizal Tiveros nang sinasabi ni Atty. Topacio na panunuhol. Kaya tayo pa nagtaka no, bakit ang nakasuhan mga vlogger, samantala itong si Topacio hinahamon niya, lantaran, si Tiveros ay hindi po kinasuhan yung Tiveros si Topacio. Bakit? Takot ba? Takot ba itong si Hontiveros kay Atty. Topacio? Dahil may hawak? Sabi kasi ni Atty. Topacio, kasuhan mo ako, sabi ni Topacio, libel. Pag kinasuhan mo ako, lalabas ko yung mga witnesses. Yan ang sabi ni Atty. Topacio. Kaya siguro, nag-alangan itong kung hindi man nag-alangan, baka natakot itong si Senador Rizal Tiveros na patulan itong si Atty. Topacio. Di ba? Alam po ninyo sabi nga ni Congressman Purong, kasi napanood natin sa isang interview no ng mga OFW, tinanong itong si Congressman Purong kung ano ba ang masasabi niya dito sa na pag-file ng kaso ni Tiveros laban sa mga vlogger. Sagot ni Pulong spoiled brat. Spoiled brat. Balat sibuyas. Sabi nga ni Pulong, sport lang. Politiko tayo. Gusto nila, sila lang ang umatake. Pag sila ang inatake, ito. Yan ang sabi ni Pulong. Sabi nga ni Pulong ako nga ginawa niya akong drug lord Nagfile ba ako ng kaso? Sabi ni Pulong. Oo nga naman. Akala niya, kung sa pang-uupak lang, paninira lang, abay katakot-takot po ang paninira na inaabot ng mga Duterte. Pero hindi po sila nag-file ng kaso sa korte laban sa mga naninira sa kanila. Hindi po. Pero itong si Senador Rizal Tiveros, sabay, takpo agad sa NBI. Kaso. Nag-file ng kaso. Yan po Kaya ako, para sa akin po nakakatakot pala itong si Senador Rizal Tiveros na kapag siya naging Pangulo, baka hindi lang yan. Dahil kapag siya po ay naging Pangulo, mas lalawak kayo ang kanyang kapangyarihan. Okay? Lalawak pa ang kanyang kapangyarihan sa ngayon kapag siya naging Pangulo.
Di ba? Dahil una-una kapag siya ay naging pangulo, eh hindi siya pwedeng kasuhan. Siya pwede magkaso. Dahil ang isang kapangulo ay mayroong immunity. Di ba? Kaya yan po, mabuti na lang ngayon pa lang, mabuti at ngayon pa lang nakita na natin kung anong klaseng politiko itong si Senador Risa Ontiveros. Okay? At least nagbigay sa atin ng pinto para malaman kung anong klaseng politiko siya. Okay? Kaya yan po.